Ayan, magandang gabi po mga kapatid na guro, mga minamahal na mga kababayan. Maiksi lamang po, tungkol lamang doon sa special emergency leave. Pasensya na nga po pala, no? Dapat kahapon ko pa po ito ginawa, itong video na to. Pero sobrang busy po at nasa biyahe. No? So may lamang po tayo nagkaroon ng pagkakataon. Ito po ay nasa ilalim ng CSC Memorandum Circular number 2 noong 2012 at number 16 that same year po, 2012. Ito ay bibigyan po tayo ng 5-day special emergency leave. No, pwedeng tuloy-tuloy, pwede rin namang staggered. Pwede mong kuhain within 30 days, no, doon sa pagtama ng kalamidad. And normally, ang mga binibigyan po nito ay yung mga empleyado at residente ng mga calamity areas. Kapag may declaration po, no, ang inyong local government o presidente ng Pilipinas na nasa state of calamity ang isang partikular na lugar. Pero hindi naman yun absolute. Kahit wala kayo doon sa sinasabing calamity area, basta kayo ay naapektuhan ng kalamidad, no, kayo po ay maaaring kumuha po nito. At ang kailangan nyo lamang naman ay i-apply ito, no, doon sa head of the agency. Now, in our case po, sa ating mga SDS. Pwede na po tayo magpasa niyan. Meron namang mga form yan. Ano? Shout out po sa SDO Caloocan. Napakabilis po, no, sa amin. Partida na hindi pa kami declared na state of calamity. No? But of course, marami po sa aming mga empleyado, marami sa aming mga guro, ay mga residente ng Malabon, ng Navotas, ng Maynila, no? ng Quezon City at ng Bulacan. No, lahat po yan ay mga state of calamity. No? Mabilis po yun po proseso, no, dyan po sa aming Division of Caloocan City. No? Ang kailangan lamang naman ay patunayan na tayo ay naapektuhan, lalo na kung hindi tayo na-deklara, no, na calamity area. Patunayan lamang na tayo ay apektado po nitong mga nakalipas na pagbaha. No? Paano patutunayan yan? Maraming paraan. Pwede yung mga news report, no? Pwede yung certification ng barangay, patotoo, no, ng iyong mga kabarangay, di ba? Pwede rin naman yung affidavit, no? Pero hangga't maaari po, kung alam naman po natin, ano, tayo po na nasa mga division offices, kung alam naman po natin na ito naman ay talagang naapektuhan, no, ng mga pagbaha, no, nitong mga nakalipas na mga araw at linggo, huwag na nating pahirapan pa, no, yung ating mga teacher at ibigay na po natin ito. At ang layunin po nito ay marami. No? Pwede silang maglinis, pwede silang magpahinga, o dahil nagkasakit sila ay magpagaling, pwede ring mag-repair, yung mga ganyan po. Inuulit ko po, no? Hindi po natin kailangang pahirapan ng mga guro. Hindi po natin kailangan na hingian ng kung ano-anong mga patunay. Kung alam naman po natin, meron po tayong knowledge, no, na sila ay naapektuhan ng baha. Of course, ang aking panawagan ay sa mga division offices. Meron na po tayo natanggap ng mga reklamo, no, na yung ilan sa ating mga kapatid na hinihigpitan po ito. Sana naman po wag na. No, wag na. Ibigay na po natin ito sa mga teacher, lalo na dun sa mga naapektuhan ng bagyo, no, ng habagat, ng mga pagbaha. Yun lamang po. Maraming salamat. Shoutout din pala sa mga teacher po dito sa Calabarzon, especially sa Sariaya at saka sa San Pablo City. Buhay!